So, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, no po, magandang utos ng Panginoon. Dahil ng araw talaga po nga may tinatawag na templo kung saan nag-aalay ng apoy. Doon na sinabi ng Panginoon nga dito, wala daw tigil ang dapat daw ang naglalagab-lab ang apoy. Sabi niya, mula gabi hanggang kinabukasan at tuloy-tuloy daw. Sabi niya doon sa may verse 9, sabi niya, the fire of the altar shall be kept burning on it. Patuloy-tuloy daw dapat ng umaapoy, mga bagay na ganito. So, kung titignan mo, may binanggit na pare. Sabi niya, and the priest shall put on his linen garment. Sabi na, dapat daw maayos ang damit ng mga pare. Anong ugnayan kaya nito sa umaga nito sa ating pag-aaral? But bago yan, samahan niyo po ang manalangin mga kapatid. Let us all pray. Panginoon, salamat po muli sa umaga nito. Salamat muli, Panginoon Diyos, at kami ay nakapagtipon-tipon at upang makapagsamba sa iyo sa araw na ito. Tunay, Ama, Panginoon, kami po ay hindi mo pinababayaan. Patuloy mo kami ginagabayan at patuloy mo, Panginoon, binibigyan ng iyong awa at kapatawaran sa aming mga nagawagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Katulad ng pagpapatawad mo sa mga nagkakasala sa amin, kami po ay patawarin mo. Salamat muli, Panginoon Diyos, sa aming tagapagligtas at Panginoong Jesus na iyong anak, at sa banal na Espiritu sa umaga nito. Ito pong muli ang dalangin namin pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so topic po natin ngayon po, hayaan mo maglagab-lab ang apoy. Ayan, ito po. No? Binabanggit natin po, may apoy tayo. Ano din po sinabing apoy, damdamin. Naglalagab-lab. So, makita natin. So, sa pinamaganda natin, binasa natin kanina, sa drawing na makikita ninyo, ito yung apoy na sinasabi ng yung burning bush na tinatawag. No, hindi namatay ang apoy na yan hanggang kausap niya si Moses na nabanggit doon. So, binasa natin kanina yan. Ito po. Tingnan natin. So, Christians need to study the Old Testament. So, kasi kuminsan puro tayo yung New Testament. Na po. Pero ang Old Testament, pinag-aaral hindi para sundin. Sabi nga kanina, mag-alay ng apoy. Hindi na tayo mag-alay ng apoy. Eh kung mag-alay tayo ng apoy dito, kasunod ng malubad. Tingnan po. Hindi pwede mag-alay ng apoy. Tinatawag. Nung panahon ng lumang tipan yan na binabagay. Pero napakahalaga niyan. No po, hindi, para bakit kailangan? Sabi sa ito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin. So yung lumang tipan, may against sa atin yun. At sabi niya, no, laban sa atin. Yung binanggit na ni Pablo sa mga taga-Kolosyan. Sabi niya, at ito'y kanyang inalis na ipinangako sa krus. So itong naaraang linggo, nakita natin, sineselebrate ng mga kaibigan natin sa hindi Kristiyano. Yung sinasabi ng pagpapapako sa Panginoon. Meron dyan, nagbubuhat ng cross. Habang nagbubuhat sila, susuntukan pa. Ano? Nakakita mo doon. So, hindi maganda nang nangyayari. Kaya nga sabi ng Panginoon, tanggalin na yan eh. Kasi kung nanyo, siguro pinabutot ng Panginoon to, baka nga tayo, may kanya dala ng cross, ano? Diba? Ano kaya dalang cross mo, Bruno? Iba-iba siguro tayo. Kaya sabi natin, baka si kapatid, mula doon sa may lugar nila, pupunta ng Balubad, dala-dala yung cross. Kami din siguro, no? No, yun, kita niyo po. So, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa Panginoon o tungkol sa kapistahan. So, binanggit niya kagad yun. So, ibig sabihin, yung lumang tipan, hindi na tayo pwedeng matulad ng lumang tipan. Tapos na yun eh, yung binabanggit doon. Na sinasabi, may binanggit nga doon, no, bagong buwan o araw ng Sabat na binabanggit doon. Tungkol din sa kapistahan na binabanggit dyan. So, hindi natin pwede silang matulad, bahala sila. Tulad ng ginagawa nila nakaraan. Okay? So, verse 17 yung binanggit, anino. Anino lang daw yun na nangyari ng lumang tipan. So, pero hindi daw ito para, no, hindi uunawain. Kasi ang lumang tipan, tutulong ito sa atin para makaintindi, makaunawa tayo ng bagong tipan. Ano yung sinabi dito na binabanggit, no? Ang mga bagay na ito, tungay, sabi niya, nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, example, no po, at pawang namasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayan. So, kailangan natin matuto tayo sa mga halimbawa. Katulad ng binanggit natin kanina yung apoy. Ano bang example dito sa buhay natin?
Ano ang kahalagahan na naglalagablab na apoy sa ating buhay? Ayan. Romans 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin para matuto tayo. Ayan. Ano po? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis, pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayan. Na binabanggit doon. Okay, tuloy natin. So, sa Hebrews chapter 4, may binanggit ang author ng Hebreo. Sabi niya, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapayingahan yaon. So, ano yung kapahingahan na sinasabi ng author ng Hebreo? So, dapat daw po magsikap tayo. Pag sinabi magsikap, gagawin mo ang the best mo. Ano po, na binabanggit doon. Sabi niya, upang wag marapa ang sino man, madapa. Ibig sabihin, sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuhay. Ano po, bakit binanggit ito? Kasi yung lumang tipan, marami sa panahon nila, uutos pa. Sinusunod nila yung lumang tipan. Sa panahon natin ngayon, ito yung mga Kristiyano na dinasabi na meron silang binabagit na full gospel daw. No, yung pag sinabi nilang full gospel, pati daw lumang tipan at pati bagong tipan, pinagsasama nila. Yun daw full gospel. Hindi nila naunawaan ang full gospel ay yung kamatayan, pagkalibig at pagkabuhay ni Kristo. Yun ang full gospel eh. So wala po yung mga full gospel na sinasabi. Kasi kung full gospel, dapat bawat iglesia nila may apoy. Dapat hindi nila pinapatay yung apoy. Naglalagablab doon. Di ba? So yun po yung namamali. Kaya binanggit yan ni Pablo. Ano po? Ang sumulat ng author. So Christian worship and service to God. Kaya meron pong pagsamba ngayon. Bakit tayo may pagsamba? Kasi ito yung ginagawa na sa lumang tipan. Ano po? Pero tingnan niyo po mabuti. Ano ba ang kaugnayan ng Leviticus chapter 6? Ano ang kaugnayan ng binasa natin sa buhay natin ngayon? Sa ating pagsamba. Pansinin niyo po by Old Testament, may pare na naglilingkod sa altar. Ayan. Na binabanggit. Alam naman niyo siguro mga altar, galing tayo doon, di ba? May mga altar tayo ng araw na tinuro sa atin ng mga Katoliko. Maglalagay ka ng altar, may kandila, lalagay mga santo, dadasalan natin. Karamihan, nasa may pag-akyat ng hagdanan, kung may second floor, diba pag-akyat, ganun ka, di ba? Kaya maraming ganun yung binabanggit na altar. Pero ngayon po, yung lumang tipan, may pare na nag-aalay ng apoy. Sa panahon natin ngayon, may pare din na ginagawa yung mga denominasyon. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng pare. Tayo yung pare eh. Ibig sabihin, tayo yung maglilingkod. Tayo yung mag-aalay ng apoy. Yan. Ano ba sinabi? You also, kayo, bilang buhay na bato, sabi niya, are being built up a spiritual house. So tayo ay itinatag bilang isang spiritual na tahanan. Then yun po, banal priesthood. Banal na pagkapare o sacerdote. Sabi niya, to offer up spiritual sacrifices. So tayong bawat isa sa akin, mag-aalay tayo ng spiritual sacrifice. Kanino? Para sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo sumasamba ngayon, di ba? So, nagsasamba tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi natin sinasamba si Kristo, kundi ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Although Jesus Christ is God. No po? Pero ang sinabi niya, sambahin ninyo ang Ama. Wala siyang sinabi, sambahin niyo ako. Wala sinabi ang Panginoong Hesus doon. Di ba? So, kung titignan natin ang Ama natin na binabanggit. So, sabi nga ni Kristo, kung sino nakakita sa akin, nakita niyo na yung Ama. Bakit? For God the Father and I ay isa. Ang anong ibig sabihin? Isa kami sa pagka-Diyos na binabanggit. Pero ang utot niya, sambahin ang Ama. Walang sinabi si Kristo na sambahin niyo ako. Yun po mga maraming namamali sa denominasyon. So, you are a chosen generation. The Church of Christ, Twinville, tayo ay pinili. At bakit ko pinili? Kakaiba na tayo dapat eh. Bakit para sa mga prutas, halimbawa strawberry, pinipili yung sariwa at inaalis yung mga bulok. Pinili na tayo eh. Di ba? Para tayo ay ihain o ialay yung mga bagay na gano'n. Pero pinili tayo para
maglingkod sa Diyos. Ayan. Ano po? So, tayong lahat ay pinili para maglingkod. Ito yung mga namamali ko minsan. Marami sa mga Kristiyano hindi naglilingkod. Hindi nila alam, pinili ka na para maglingkod. Pansin niyo tinawag, banal. So, ang church is banal. Di ba? So, dapat ang church walang ginagawang hindi kabanalan. Dapat puro kabanalan ang ating ginagawa. Pansin niyo po po ng ng Diyos. His own special people. Special. Di ba? Pag sinabi ko, kumakain kayo, mas mahal ang mga special. Di ba? Naalala ko yung special na bola-bola ng siopaw. Mas mahal yun ng konti Meron din special na siopaw sa kulon. Mas mahal din yun. So, ibig sabihin, mas mahal tayo sa iba. Hindi na sinasabi ng Diyos na mahal, hindi niya mahal ang tao. Pero sinasabi ng Diyos, special kayo. Special tayo. Ayan. Yung binabanggit doon. Pero bitin nyo, may tungkulin ng pare. Pansinin niyo po, that you may proclaim the praises of Him para maipahayag ninyo ang pagpupuri ng Diyos Ama. Tingnan niyo po, na binabanggit, na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at dinala kayo sa liwanag. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya sabi niya, we are to offer spiritual sacrifices of worship and service. Kaya napakahalaga po ng pagsamba. Niyo po, kahit po bakasyon pa, dapat andito pa rin tayong lahat. Di ba? So, yun ang mga nakakalungkot. Kuminsan kasi pag oras ng bakasyon, ngayon lang kami ng bakasyon hindi na nagsasamba yung mga itong bagay. Ano po, nakakalungkot yan, pati yung mga maraming worker, katrabaho pag linggo, hindi na rin nakakapagsamba. Pero hindi na dapat ito nauunawaan ng kahit sino. Diba? Kasi nung panahon naman ng araw, walang trabaho pag linggo Panahon ng araw, wala talaga Ano po, may trabaho lang nung araw ng linggo, nung yung frontier na yung Fairmart, supermarket, ng panahon ng araw, ganoon. Trabaho siya sa Fairmart, kahit linggo meron kami. Po. So, hindi din na mo, no? Pero, karamihan naman wala. Mga nurse, meron, linggo. O mga doktor, usually mga ganun. Pero, wala pa yung mga PPO ng araw. Okay? So, ngayon, sabi ng Hebrew, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi. Ngunit, hinahanap natin ang bayan na darating. Yun ang ating tinatanaw Yung darating na panibagong bayan. Sa pamamagitan nga niya ay magandog tayong palagi ng hain. Tingnan niyo po, ng pagpupuri sa Diyos. Tingnan niyo po sinabi sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay magandog. Sabi niya, ng ihahain na may pagpupuri sa Diyos sa mga tuwid baga ay ng bunga ng mga labi na magpapayag ng kanyang pangalan. Ano ibig sabihin noon? Di ba? So, tungkulin natin mga kapatid, lahat kayo may labi, tama? Sino bang tao walang labi? So, ang dapat gamitin ninyo yung mga labi natin sa pagbibigay ng pagpupuri o pagpapahayag ng karangalan ng Panginoon Diyos. Kasi kuminsan ang labi ng tao nagagamit sa mga bagay na hindi maganda. Pagmumura, pagmamarites, magandang bagay. Kaya sabi niya dito, nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dapat ipinapahayag natin ang pangalan ng Diyos sa ating pananalita. Dapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Tignan niyo po, saya sa mga spiritual natin. Ano sinasabi? Yung abuloy po, yung pagtulong-tulong yung pagtutulong, hindi tinagalan lang kasi. Hindi yung abuloy na namatay. Hindi po ang ibig sabihin noon. Na binabanggit. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kita niyo po. Kapag gumagawa kayo ng mabuti, alam niyo po yung magandang mabuti ginagawa niyo. Kunyari, meron kang 1,000 peso. Bumili ka ng hamburger. O kaya ng chicken na Jollibee chicken na may rice. Walang drinks, 85 pesos lang yun. Yung sa 1,000 mo, na ilang tao na mapapakain mo, ilang bata. Punta ka dyan sa kalsada. Magbigay ka. Diba? So yung sa mabuti yun. Tapos pag meron tayong gawain, tulungan tayo. Katulad ng ginagawa ninyo, may nag-pledges kayo, di ba kaya tayo nakaipon dito ng building? Ano so, alam naman ng Diyos yun, hindi natin kailangan report sa Diyos. Pero may mga tao kailangan pa i-report sa kanila. See? Kung titignan niyo po. No?
nandun po ang paglilingkod nating lahat. Ito yung po yung sinasabi ng tulong-tulong tayo. Nakakalugod po sa Diyos yan. Ito, nakakatuwa ito eh. Building na binigay sa atin ng Diyos. Nakakalugod eh. Na po yung tumulong dito po, si Brother Mike, na po talagang nakakalugod daw po yun. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana ako eh. Busog, palibasi tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog ng kaaya-aya na lubang naaalugod sa Diyos. Ano po? See? So, katulad ng mga tumutulong sa akin, ang Hendersonville, ang Old Church, at sila niyo po, nagtulong sila dito. Tulong-tulong. Ibang kapatid natin, na nahinga natin ang tulong, nagtulong dito. Bakit sila tumulong? Kasi isang kalugod-lugod dito eh. Sa kanilang pagkaloob ng agulay na tinatawag. Na po yung giving. Dahil alam nila, ito ay pagbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos sa lugar na ito. Kaya tayo naman bilang tayo po ay pare na naglilingkod sa Diyos ng may kabanalan, dapat ipinahayag natin sa ating mga kapitbahay sa lugar na ito. Ano po? Malapit tayo matapos dito. Dapat tuloy-tuloy na natin gagawin naman. Itong mga bagay, sabi niya, tuloy-tuloy na naglalagablab ang apoy. Yun po yun eh. Dapat tuloy-tuloy tayo na nagpasamba, nagsisilos sa Panginoon Diyos. Ayan. Kaya sabi niya, Christian need to keep the fire burning sa kanilang puso. Dapat naglalagablab yung ating, ano yun? Yung pagiging Kristiyano mo ba? Yung lagi kang excited pag linggo, gusto mo magsamba, gusto mo pumunta rito, gusto mo makita yung mga bagay na ganito, gusto mo umawi, yung napaka-excited ka. Excited ba kayo? Di ba? See? O mas excited, uy, may beach kami! Wow! Overnight kami sa Batangas, ganito ganyan, punta kami sa Boracay, punta kami sa may Sargyao, dami-dami. Di ba? Nakakagastos ng kung ano-ano. Pero pagdating dito, patay. Yung gano'ng mga bagay. See? So, hindi na masama pupunta sa may Boracay. Ano po? No? Kaya lang bilang Kristiyano, yung mata mo, delikado dun. Yun ang delikado dun sa Boracay, yung mata mo. Ayan, sigurado dyan. Ano po? See? So, kung titignan natin mga kapatid, wala namang problema magpunta ng beach. Pero sa pagpunta mo sa lugar na yun, dapat nandun pa rin yung kabanalan. Yun po yung isang bagay. Anong ibig sabihin nun? Nandun pa rin yung pagsisikap mo na gumawa ng kabutihan. Lalo-lalo na, unahin mo ang pagsamba. Di ba? So maraming araw tayo, dapat nagsasamba tayo lagi, mga kapatid. Dahil yung ating tungkulin, ayan. Kasi itong mga instruction sa lumang tipan, tignan niyo po, ito yung pagiging pare, ito po yung nag-serve sa atin ng type natin ngayon. So tayo yung magsiserve, tayo yung maglilingkod, no? Dahil tayo yung nag-aalay eh. Pansinin niyo po, tayo yung taga-alay ngayon na binabanggit doon. Kaya sabi niya rito ngayon, titignan natin, no? Huwag niyo daw hayaang mawala ang apoy. Di ba sa DVD ko kanina, binagit kanina, na verse 12, till morning, hanggang evening, evening to morning, morning to evening, tuloy-tuloy nang lalagablab ang apoy. No? Dapat po tuloy-tuloy ang pagiging Kristiyano nating lahat. Yan. Hindi dapat nawawala ang pagiging Kristiyano. Naalala ko yung isang kapatid na may pag-away. Sabi niya gano'n, sige, ganito rin siya. Ubarin ko muna ang pagiging Kristiyano ko. Ubarin daw niya pagiging Kristiyano niya para daw makipag-away lang. Pambira, nahubad pala yun. So, hindi niya po. So, ganun po. Huwag niyo ubarin pagiging Kristiyano niyo po. Po kahit may kaaway na kayo, may minumura pa rin kayo, Kristiyano pa din kayo. Yung mga bagay na gano'n. Ibig sabihin, yung apoy ng pag-ibig, yung apoy ng pag-unawa, yung apoy ng pagmamahal, yun naglalagablab. Alam niyo po, kapag naglalagablab sa buhay mo, yun ang susunog sa kaaway mo eh. Tignan niyo po, pag naglalagablab yung kabutihan mo, inaaway ka, yan ang susunog sa kanya, hindi sa'yo. Tignan niyo po, ano ibig sabihin? Yan ang magpapalumalay sa kanya. Maputulan. Mga ganong bagay na sinasabi. Ayan. Bakit? And the fire on the altar shall be kept burning on it. So, ang utos sa lumang tipan, hayaan mo maglagablab yung apoy. Dapat hayaan mo din maglagablab ang pagmamahal sa ng Diyos kung paano ka naligtas. Mula sa dilim, iniligay ka sa liwanag. Huwag ka nang babalik sa kadiliman. Ano po? Dahil tayo sinabautismo na eh. Di ba? Nabautismo na tayo.
No, sabi niya, walk in newness of life. Bago ng paglakad natin. Dapat everyday, bago ang nilalakad natin lagi. Yan. Yung pag-ugal. Saan man tayo naroon, saan man tayo pumupunta. Sabi niya, kept burning on it. It shall not be put out. Hindi dapat yan mamamatay. Hindi dapat yan mawawala. At ang pare, sabi niya, and the priest shall burn wood. Pansinin niyo po, tayo ang maglalagay ng gatong. Tingnan niyo po. So, ano ibig sabihin nun? Gagatungan natin ng kabutihan, pagmamahal, pag-unawa, ang lahat ng bagay. Tayo yung tagagatong, hindi yung gagatungan mo para awayin pa yung kapatid. No? Para awayin pa yung kapitbahay mo. Hindi dapat ganon, no? Sabi niya, gatungan ninyo yan tuwing umaga, tuwing umaga. So, at dito sabi niya, and lay the burnt offering in order on it. So, tuwing umaga, pagkagising mo, dasal ka na kay God. Hindi ba? Ano kayo magagawin ko ngayon? Ikaw na yung mag-alay. Ialay mo yung buhay mo sa Panginoon Diyos. Ayan. And He shall burn on it the pot of the peace offering. Kita niyo po. So, marami kang ialay. Marami kang ibibigay kay God eh. Ano yung mga ibibigay natin sa Diyos? Yung taba ng blessing mo. Yung taba ng oras mo. Di ba? Yung taba ng mga talent mo. Yun. Tingnan niyo po. So, ibigay mo sa Panginoon Diyos. Sabi niya, sunugin mo yan. Ibig sabihin na sunugin, i-consume mo. Ang ibig sabihin, kung meron kang mga blessing, i-consume mo. Itulong mo sa tao. Itulong mo sa iglesia. Yun ang ibig sabihin na binabanggit doon, no? With the cares of this world, ayan na nagiging problema. Ang mundo ang kalaban natin. Kaya tayo din nakakapaglingkod ng maayos. No? Now, sabi ni Kristo, He who receives seed among the thorn is he who hears the word and the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word. Yung pandaraya ng mundo ito, nawawala yung salita ng Diyos, inaalis sa iyo. So, namamatay yung apoy mo ngayon. Dapat hindi natin patayin yung mga salita ng Diyos sa buhay natin. Marami kasi, nakikinig ng word of God eh. Pero hindi naman na ipamumuhay. Yung dapat ipinamumuhay natin ito. No, huwag tayong papadaya dito saan? Sa karangyaan ng mundo. Sabi niya, deceitfulness of riches. No, madaya ang mundo eh. Maraming ina-offer sa atin, di ba? Na po, na binabanggit doon. At sabi niya, and he becomes unfruitful. Mawawalan ka ng bunga talaga. Ayan. Too involved with business affair. Yan, mga may business, mga negosyante. No, sa mga family affair. Ito nga, sabi ko nga, pag yung mga ganitong panahon, bakasyon, no, family affair, marami na una. So, alam niyo po ba ng pamilya tayo ito? See? Yun yung unahin natin, yung family affair natin dito. May pamilya tayong physical. Pero the most important family in the eyes of God, tayo. Spiritual family tayo eh. Di ba? Although natin sinasabi ng Panginoon, kung sino man nagmamahal sa higit sa akin, sa kanyang magulang, sa kanyang anak, ganito, ay hindi karapat-dapat sa akin. Tignan niyo po. So, yun po sinasabi na binabanggit doon. Sabi niya, to involve with community affairs. Ayan. Ano po? Uy, may bigayan ng ayuda. Mas nauna si ayuda. Tignan po. Di ba? Uy, nandiyan dyan si Pink. Mas nauna si Pink. Nandiyan dyan si Blue. Mas nauna si Blue. Kaysa naman pambira, ang Panginoon Diyos, puti. Tignan niyo po. Yan ang nangyayari na binabanggit ng community affair. Ano po? Uy, meron tayong tupada ba yun? Ano tawag doon? Ay, tupada pala, sabong yun pala yun. Tupad. Di ba? So, tupad. Andiyan na unang tupad eh. Nagwawalit, pero ano ginagawa ng mga tupad? Nakita nyo? Ganun-ganun lang. Kwento-kwento, picture-picture, ba? Wala namang ginagawa eh. Tignan nyo po. See? Kaya para sa akin, tamad ang tawag doon eh. Hindi tupad. So, mas nauna yun kaysa magsamba. Alam ko tanong po, community affair kasi yun na binabanggit, sinasabi natin. Baka nabalita, tinatanong mga kasi ng kapatid, baka mayroon tayong kapatid na nakita natin ng posisyon pa. So, hindi po dapat tayo nakikipag-posisyon. Wala na po yung posisyon. Lumang tipan pa nung araw yun, unang-una pinagbawal ng lumang tipan yun. Di ba? Kaya pinagbawal ng Panginoon Diyos. Pinilagay nila sa karwahe yung Ark of the Covenant, parang prenosisyon. Kaya nawakan, namatay sila. Yun. Kaya sabi niya, to involve with social affairs. Ayan. Social affairs natin sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, huwag niyo pong hayaan mamatay ang apoy with the sins of this world, yung kasalanan ng mundong ito.
ang mundo ay makasalanan. Hindi tayo. Wala na tayong kasalanan eh. Nabautismo na tayo, nahugasan na tayo, wala tayong kasalanan. Di ba? Pero huwag mo sabihin, wala akong nagagawang kasalanan. Nagkakamali pa rin po tayong lahat sa mundong ito. Dahil nasa mundo pa rin tayo eh. Nagkakamali pa rin tayo. Pero iba po yung kasalanan, alam mo na, ginagawa mo pa. Iba po yun. Kaya sabi ni Pedro sa atin, may kasalanan na ang hatol ay kamatayan, may kasalanan na ang hatol ay hindi kamatayan. So tulad po ng nagkakamali tayo minsan ng pagdesisyon, kakamali tayo ng mga paghusga, pero yung alam mo na, ginawa mo pa, yun yung sinasabi na kamatayan na binabanggit. Kaya nga meron tayong araw-araw na pagbabago, di ba? Yung sabihin, ang ibig sabihin, yung apoy, hayaan mo maglagab-laglag, di ba? Yung apoy nakakasunod ng mga bagay. So pag yung apoy ng Panginoon nasa iyo lagi, yung kasalanan masusunog yan. Mawawala yan. Yun ang ibig sabihin natin dito. Kaya sabi niya, the fire of the altar shall never go out. Hindi dapat mawawala sa iyan. No? Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Napakautos niyan. Sapagkat daw ang mga bagay na nandito, sabi niya dito, kung ang sino man umibig sa mga bagay na nandito, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tignan niyo po. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito ang magliligtas sa atin, yung pag-ibig ng Ama. Dahil the moment na wala pag-ibig sa iyo ng Ama, hindi ka na maliligtas. Kaya nga nung nabautismuhan tayo, di ba? Minahal ko na. Tignan niyo po, ano nangyari kay Kristo nang binautismuhan siya? Ano sabi ng Diyos Ama? Ito ang aking buktong na anak. Kaya nung binautismuhan tayo, di ba? So much angel, nagre-rejoice. Anak na tayo ng Diyos. Tignan niyo po, ganoon tayo yung sinasabi doon. Kaya, iniibig ng Ama yung mga Kristiyano. Ano po? Mas higit yun kaysa sa mga hindi pa nagiging Kristiyano. Kaya nga pinapuputos natin ng apoy, sabihin mo, kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, no po, sabihan mo sa pamamagitan ng iyong mga tabi na ang Panginoon ay dapat nating sundin. Ayan. Ano po? Katulad ng tanong, bakit naman yung isang magnanakaw hindi naman nabautismuhan? Ang sabi ni Kristo, today you shall be with me in paradise. Di ba? Hindi naman nabautismo yan eh. Di ba? Hindi namin nakakaintindi. Yung panahon na yun, wala pang New Testament. Lumang tipan pa. Nung namatay si Kristo, yun na nagkaroon na ng New Testament. Kaya ipinag-utos na magbautismo kayo. Tignan nyo? Di ba? So at that time, buhay pa si Kristo eh. Hindi pa po patay. Nung namatay si Kristo, doon na nag-take effect. Kaya mga apostol, nagturo na sila, magbautismo kayo. Pero nabigyan sila example, di ba? Binautismoan siya ni John the Baptist. At marami din nagpabautismo kay John the Baptist. Mga example na po yun. Sapagkat ang lahat ng nangasa ng libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sabi niya, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananan magpakailanman. Kapatid, mabubulok tayo kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay sa kasalanan. Pero pag tayo nagsisikap, naglalagab-labong kapi sa atin, hindi tayo mabubulok kailanman. Ano po? Yan ang napaganda na pinag-aaralan sa umaga nito. Kaya sabi niya, huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Kasi minsan may decision tayo madalian eh, no po? Ba? Mas kumakampi tayo sa mga nakipag-away, yung ginagawa natin ng masama. Ano? Sabi niya, hindi huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Nakikiayon pa tayo eh. Yung nga sinasabi na hindi na maggatong tayo para sa kabutihan, ginagatungan pa natin ng kasamaan. Ano po? Kaya yung mga bagay na ganyan. Hindi na tayo ay umawa, nangyayari, nagkumakampi tayo. Mga ganong bagay. Yan. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ano po? Bakit? Kasi individual tayong muhusgahan ng Diyos. We are accountable for what we have done, whether good or bad. Sabi ng Panginoon Diyos. Ayan. Kaya ingatan natin. At ang isang bagay niyan, di ba ang apoy naglilinis yan? So, nakapaglinis niya. Kaya kung naglalagab lang mga apoy, malilinis tayong tuloy-tuluyan yan eh. Yun yung mga bagay na ganyan. Malilinis at malilinis tayo. Maalis yan.
Diba? Pag may mga bahay ng mga langgam, minsan sinusunog natin para huwag na tayo mapirisyo. Yan ang mga bagay na gano'n. Sabi ng iba, ba't pinapatay mo yung langgam? Wala namang kasalanan. Sige, huwag mong patayin yung langgam. Huwag patayin yung yung mga anay. Huwag mong patayin yan. Ano mangyayari sa iyo? Sa bahay mo. Di ba? So, wala namang kasi kaluluwa yun. Ang pinabanggit ng mga insekto lang yun. Yun yung mga living organism na tinatawag natin. Kaya sabi niya, ang attitude daw natin ay dapat po hindi masama. Ano po? Ayan, binabanggit. Diabetes attitude, hypercritical attitude, ano ba? Antagonistic attitude, at sabi niya doon, sinful action. May mga ugali tayo kasi hindi maganda eh. Lahat tayo meron ganyan. Pero dapat yung apoy, yung naglalagay na sa buhay natin, morning and evening, pansinin niyo po, madidipit mo lahat yan. Mawawala sa iyo mga ugaling ganyan. No? At tayo ay manilinis, sabi niya, ingatan mo, malinis ang iyong sarili, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya, ulitin na natin, huwag mong hayaan mawala ang apoy. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Ayan. Dapat pag mawawala ang apoy sa buhay natin mga kapatid. Ano po? Ang apoy ng ating Panginoong Jesucristo. At dapat po patuloy natin yan ginagatungan. Ayan. Ano po? Sa pamamagitan ng renewing of your mind. Ayan. Baguhin natin ang ating mga isip. Sabi nga niya, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Ito po yung tinuro ko nung nakaraang Wednesday. Nung Wednesday, di ba kung nakinig sana kayo, alam nyo na huwag ka mawalan ng pag-asa. Ito po, andiyan po yung do not lose heart. Na pinapanggit doon. Dahil alam natin, sa problema na sa buhay, hirap tayo, pero patuloy na naglalagab-lab ang apoy, ninyo po, no, magiging maayos pa ang buhay natin. Kaya sabi niya, no, huwag ka na makiayon sa mundo, kundi magbagong buhay ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip. Alisin na natin yung maruming isip. Baguhin natin ating mga isip, mga kapatid, para maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon Diyos. Kaya, i-meditate natin. Mag-aral tayo. Sabi ni Pedro, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, no, gustuin mo yung gatas eh. Po, dapat yung bang excited ka, no po, gusto mong matuto, gusto mong bagay na ganyan, no, dapat excited ka pag linggo, makinig ka ng Word of God, ganun dapat ang mga ang sabi, para magsilago kayo. Saan? Sa ikaliligtas. Ayan. Pagsikapan mo mamarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Tingnan niyo po ha. Sabi niyo, pare, manggagawa tayo. Tayo manggagawa ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, by benefiting from mutual exhortation. Ano ibig sabihin? Let us consider one another. Tayo pa nandito ngayon sa loob na ito. Ano po? Tayo po yung maghalukayan, magmahalan, magtulungan sa mabubuting gawa. Dapat po yun. Ang gawain ng iglesia ay gawain natin lahat. Ang pag-ibig ng iglesia ay pag-ibig natin lahat. Ang Diyos maunawain, dapat ang buong kapatiran sa iglesia ay maunawain. Ano po? Ang Diyos nagbigay ng kapayapaan, dapat buong kapatiran nagbibigay tayo ng kapayapaan. Yan po yun. Ano po? Na binabanggit doon. Huwag niyo raw ipagwalang bahala ang pagtitipon ng bawat isa. Kaya kung may mga kapatid kayo, may mga anak pa ng kapitbahay na Kristiyano, sabihan niyo po. Sabihin niyo po, mamaya hapon, mayroon pang worship. Napakahalaga po niyan. Kung mahal niyo yung mga kaibigan po ninyo, mga kapatid yung Kristiyano, kapitbahay ninyo, sabihan po ninyo. Napakahalaga po yun. Kasi kung minsan, wala tayong ginagawa, ano po? Kung minsan, tango lang tayo ng tango. Wala pong magagawa ang tango. Ano po, kung tayo kikilos, mga kapatid. Ano po? Na binabanggit doon. See? Sabi niya, hanggang kailan? Hanggang dumating daw yung araw. Hindi niyo po? Sabi kanina, yun, chapter 6, do not let the fire go out. Sabi din po, huwag mong hayaan ang pagtitipon tuwing unang araw ng Sanlinggo. Dapat po yun, hanggang dumating ang araw na ito.
ng ating Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, mag-ingat. Hindi po, baka sakaling meron sa kanino man, sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya. Mag-ingat po tayo. Baka po puso natin ang mamatay ang apoy. Po, yung mga kapatid niyo po, nakilala niyo po ngayon, kapitbahay ninyo, ng mga kapatiran natin, kung nakikita niyo na mamamatay yung apoy nila, katungan mo para magliyab. Anong ibig sabihin? Sa paalalahanan mo. Imbitahin mo, sabihin mo, magsampa naman kayo. Di ba? Para sa pagkaligtasan ninyo. Hindi para magkaroon ng hindi para sa kaligtasan kasi ng kapatid mo. Para sa kaligtasan ng iyong kaibigan. Kaligtasan ng iyong mga anak. Kaligtasan ng iyong kapatid. Yan po yun. Ano po? Minsan naiisip din ako eh. Atin niyo ba yung kapatid mo pupunta ng impyerno? Di ba? Di ba kung nasusunog yung bahay, tinutulungan natin, natataranta tayo, bumubuhat tayo, tinutulungan ng kapitbahay. Ba't hindi niyo tulungan sila, nasusunog sila sa apoy? Kapag sila ay hindi naging Kristiyano, kapag sila ay hindi naging kabahagi ng katawan ni Kristo, susunugin sila sa impyerno. Dapat po maisip natin lahat mga nandito po. Ano po? Kawawa lang po. Ayaw mo nila tumanggap, paalalahanan mo. Kunyari, nanay mo. Di ba? Alam mo na sa grado ganito. Paalalahanan mo din. Sabihan mo ba na sabihan nanay mo? Lagi mo nakakausap sa cellphone araw-araw. Mga magbago ka na. Ganyan, sabihan mo nanay mo. Yung mga ganun bagay. Ano po? See? Kaya sabi niya doon. Kaya sabi niya, ngunit kayo mag-arala sa isa't isa araw-araw. Sabihin niyo po. Ano po? Ang ganun bagay. May mga kapatid po ba kayo ng Kristiyano nila nagsasamba? Sabihin niyo po. Tandaan niyo po ang pagsamba hindi isang beses sa isang buwan. Kundi ito po ay araw-araw at every Sunday naman ang pagtitipon. Sama-sama. Yung po yun. Kaya sabi niya ngayon, ito po, by not keeping it stirred up. Yan ang nangyayari, no? By stirring up memory. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Tignan niyo po, dapat ipaalala natin lagi. Ipaalala natin lagi. Pero sabi niya, bagaman inyong nalalaman, inyong alam na nila eh. Pero ipaalala pa rin natin. At kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Kahit alam na nila, ipaalala pa rin po natin mga kapatid. Niyo po, di ba? Paalala pa rin na paalala. At inaakala kong matuwid, samantalang ako'y nasa tabernakulo ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Yan. Preaching is reminding eh. Ito pong pagsalita din sa harapan, pinapaalala ulit sa inyo. Ngayon naman tayo mga kapatid dito, ipaalala din ninyo, kahit alam na nila. No? Kasi di ba may sumasagot, alam ko na yan. Di ba may sumasagot sa inyo ganyan? Alam ko na yan, Brad. Kahit na alam niya, paalala mo pa din. Kaya yun ang sinasabi. Yamang aking nalalaman na dumarating na mabuti, madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng ipiniwalay sa akin ng Panginoong nating Kristo. Maaari na tayong mamatay. Hindi natin ang buhay natin. Kaya sabi niya rito, baka umiwalay na ang kaluluwa sa katawang ito. Yung tabernakulo, yun sabi niya yung katawan niya. Ano po? Sabi niya, oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na. Pansin niyo ha? Ano ibig sabihin ng tuwi-tuwi na? Madalas. No po? No? Na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Hihintayin mo ba bang mamatay ka bago maalala ng mga anak mo, nanay mo, kaibigan mo? Di ba? Hihintayin mo ba? So habang nabubuhay tayo, mga kapatid, ano po? Yan. See? By steering to action. Action! Ngunit ang nagsisiyasan ng sakta na saan? Ang kautosan ng kalayaan at nanatiling ngayon na hindi tagapakinig na lumilimot. Huwag tayong makinig lang na makinig, mga kapatid. Kaya ng kabataan sa likod, huwag kayong makinig lang na makinig. Ipamuhay ninyo ang salita ng Panginoon Diyos. Di ba? Ipamuhay ninyo, ipakita ninyo naglalagab-gab ang pag-ibig sa pagsunod nyo sa mga magulang ninyo. Mga kabataan ninyo kasi pasaway sa mga magulang na eh. Hindi katulad ng panahon namin, nung araw, isang sit-sit lang, andun na agad kami. Di ba? Tingin pa naman ng tatay mo. Tahimik na. Eh ngayon, yung pambira, kahit titigon eh. Wala. Wala ang bata.
Iba talaga. Ano? Katulad panahon natin, mga edad ko dito, ang mga kahit na mga 19 na pinanganak ng 1970 dito, inabot nyo pa yan. Tignan nyo po, ngayon wala na. Kahit anong sigaw-sigaw ng nanay, wala na. Ano po, kaya na nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa mga tuwid doon sa mga pamamagitan ng pamimiyasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam. Huwag kayong mamiyasa na gumawa ng mali. Diba? Tignan nyo po, yung mga anak ninyo mga maliliit ngayon, huwag nyo pamayasain na puro cellphone. Hindi maganda yan. Huwag nyo mag-cellphone sa oras lang. Hindi po. Yung apo kong magdasi, nasa bahay, puta ka takbo. Every afternoon yun, 1.5 hour only. Okay, kapadami. Nang pagdami yan, stop na. Gagano yung arte. No, stop. Dose mo na yan. Okay. Sarado niya na. Tignan niyo po. Buti kasi isang 1.5 hour, danyo rin isang oras lang. Hindi po. Yung maliit siya, isang oras lang eh. So, ulitin na natin. So, huwag niyo pong pamiyasa. Kasi pag namiyasa sila sa pakiramdam, ini-spoil din nyo, mga anak nyo, wala mangyayari dyan. Kung matigas ang ulo, sige paluin mo agad sa kamay yan. Kunin mo yung gadget yan. Kunin mo. Di ba? Kaya mo siya kung mag-iiyak yan, di namamatay sa iyak yan. Walang batang namatay sa iyak, tandaan nyo. Di po, di naman mag-iyak maghapon yan eh. No po, iyak yan, sandali lang yan. Makakatulog na yan. Iyak mo na makatulog. Mas maganda pa nga yung iiyak eh. Ano po, na binabanggit. Yan, yung mga bata, ano? Ito ulit siya, no? Yan, ano po. No? Sabi niya, eto, no? Do not swap ito. May pagpalit. Yan. Sinadap na bayo, pinalitan yung apoy. Huwag niyo rin pagpalit yung apoy. Ano po, ano nga dalawang yan? Namatay sa apoy. Pinalitan nila yung apoy eh. Kasi may apoy na tayo eh. Di ba? Huwag niyo pagpalit. Sa panahon kasi ngayon, may mga Kristiyano pa. Pinagpapalit ang Panginoon na Espiritu eh. Pupunta doon sa mga santo. Di ba? Magdarasal sa mga santo. May mga ganyan pong mga kapatiran na nakita natin. Hindi lamang sa iba't ibang lugar. May mga kapatiran na nakita ganyan. Pinagpapalit nila. Hindi nila alam, delikado po yun. Diyan niyo po nangyari. Naglagay sila ng maling apoy. Offered propane fire sa harap ng Panginoon na hindi ipinag-utos ng Diyos. Kaya nga may bagong tipan na eh. Ng New Testament na tayo eh. Yun lang susundin natin. Hindi po? Nangyari dalawa yan, patay po yan. May apoy na bumagsak mula ang langit. At nibuto nila, hindi nakita. Hindi po, yung matunding buto ha. Para sila nakrinig. Tignan niyo po, automatic yun. Pagbagsak ng apoy, hindi yung apoy na dahan-dahan ganon. Yung sabi sa Biblia, bumagsak ng apoy, tunaw. Katulad lang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Tignan niyo katindi ng Panginoon Diyos kapag nilabag natin. Kaya huwag niyo pong nabiliwan, di ba? Magsikap kayo. Mabuti na maging malinis sa mundong ito. Yan. No? Unauthorized worship, yung binabanggit natin. Yung mga bagay na ganyan. Ay, yan. God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Yung sinasabi ko po. Huwag na po mga pupunta, may kaibigan kayo Kristiyano na pupunta pa sa ganito, magdarasal pa sa ganyan, ganyan, huwag na po. Diba? Ano po ang binabanggit? Okay lang siguro, punta ka doon para tingnan mo mga picture, pero kung halik ka sa mga bato-bato, magdarasal ka sa bato, na po, kung may altar pa kayong magay sa bahay ninyo, na po, alisin nyo na yon. Kasi matutokso lang kayo doon. Baka po meron pa sa inyo dito sa Kristiyano, may mga birhen-birhen pa sa bahay. Tandaan niyo po, wala nang birhen. Dahil nanganak na nga si Maria, hindi na siya birhen. Ano po? See? Yung na bagay na gano'n. Tanggalin niyo po, baka matuso lang kayo niyaan. Yan, kasi sabi niya, walang kabuluhan, sinasamba ninyo ako. Sabi niya, tinuturo ninyo mga doktrina, mga aral at utot ng tao. Yan. Sabi ng Panginoon Diyos, yan. And whatever you do, ano mang ginagawa mo, ano mang sinasalita mo, sabi niya nito, dapat ito ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. Pangalan ni Jesucristo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama, sabi niya sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Yan. Po, the Lord's part of decent, orderly, thoughtful worship for other pies for appealing to us. Kaya sabi ni Pablo, ano nga ito? Nagtanong siya eh. Di ba? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip.
Aawit ako sa Espiritu at aawit din ako ng pag-iisip. Dali niyo po, pati nagdadalawa yung sinasabi doon. Kasi meron kasing apoy naman. Uy, mas magandang apoy na to ah. Tignan niyo po. Okay? Kaya, sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa Espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong paano siya mga pagsabi na siya nawa. Sa iyong pagpapasalamat, palibasa hindi na nalaman ang iyong sinasabi. So dapat na inawaan, naintindihan natin ating mga ginagawa. Kung ang buong iglesia ay magkatipon sa isang dako, at lahat ng sasalita ng wika, at mga pasok, ang mga hindi marunong, o hindi mga nagsisaparataya, hindi ba ganun na sabihin kayo yung mga mangmang? Yung ulul dito po, mangmang, hindi bumura ito ha. Na po, parang wala kayong alam. Na po, nangyayari na binabanggit doon. Pag-aaluan pa natin ng mga hindi maganda. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng lahat ng mga iglesia, ng mga banal. Ayan. So ito po nangyayari. Iba't ibang apoy. Apoy ng Pentecostal, ganyan, gawala, emotionalism, puro dami ng inuso. Sabi niya, sensationalism, sinesensualize nila, at impulsiveness, na po, na binabanggit nila. Yun po yung mga apoy na iba. Hindi dapat yan ang ginagamit na apoy natin. Kundi ang sinasabi natin, yan, let us keep the fire burning. Let us keep the Lord's fire burning. Sa umaga nito mga kapatid, naunawaan natin ang apoy. Na po, ang apoy na naglalagablab ay huwag ninyong hayaang mamatay. Kundi, gatungan niyo pa ng gatungan para manatiling naglalagablab. Mga kapatid, tayo po magpasalamat at manalangin sa Panginoon Diyos. Let's pray.